Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa video natin ngayon, dalawang napakahalagang defense developments ang pag-uusapan natin. Una, ang kumpirmadong paggamit ng Philippine Air Force ng bagong klase ng smart bomb, ang Elbit Lizard 3, kasama ang iba pang precision weapons. At pangalawa, ang malaking hakbang ng Philippine Coast Guard para armadan ang lahat ng barko nila gamit ang Remote Control Weapon Stations o RCWS. Magkaugnay ang dalawang ito dahil pareho silang patunay na ang Pilipinas ay unti-unting lumilipat sa modernized, digitally enabled at precision-based warfare at maritime defense. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan natin sa Air Force update. Tahimik pero tuloy-tuloy ang pag-modernize ng Philippine Air Force. At ngayong linggo, may matibay na ebidensya na ang 15th Strike Wing ay mayroon ng Elbit Lizard 3 precision-guided bomb sa kanilang arsenal. Matagal nang pinag-uusapan ito sa mga defense circles, pero ngayon ay may visual confirmation na. Ano ba ang Lizard 3? Ito ay smart bomb na pwedeng gumamit ng dalawang klase ng guidance, Inertial Navigation System o INS, at laser guidance. Dahil dito, kaya nitong umatake ng targets ng mas eksakto kumpara sa ordinaryong gravity bombs. Ang kategorya nito ay kahilera ng mga PAV-EWA-2 at Enhanced PAV-EWA-2, mga bomba na ginagamit ng mas advanced na air forces sa buong mundo. Ang Lizard 3 ay highly compatible sa A-29B Super Tucano. Ito ang light attack aircraft ng PAF na kilala sa pagiging efficient sa precision strikes, lalo na sa counterinsurgency at limited close air support missions. Ang kombinasyon ng A-29B at Lizard 3 ay naglalagay sa PAF sa mas mataas na level pagdating sa precision engagements. Sa mga lumabas na larawan, bukod sa Lizard 3 makikita rin ang dalawang mahalagang armas. Una, ang Base Systems APKWS o Advanced Precision Kill Weapon System na guided rocket, at pangalawa, ang Elbit GATR o Guided Advanced Tactical Rocket. Sa madaling salita, nagiging multi-layered na ang precision capabilities ng PAF from rockets to full-size bombs. At hindi lang ito simpleng display. Nangyari ito sa isang official na aktibidad noong December 4, 2025, kung saan bumisita ang Military Pilot Training Class of 2026 sa 15th Strike Wing. Pinangunahan ito ni Col. Francis L. Dancel, ang commandant ng Philippine Air Force Flying School. Nagkaroon sila ng courtesy call kay BGEN Joel A. Inake, ang Wing Commander ng 15th Strike Wing, sa Major Danilo Atienza Air Base. Kasama sa itinerary ang capability briefing at leadership talk mula sa tactical commanders. Dito ipinakita hindi lang ang technical na kakayahan ng wing, pero pati ang values at mindset na dapat taglayin ng mga future pilots. Pagkatapos nito ay nagkaroon ng facility tour para maipakita ang advanced systems na ginagamit ng 15th Strike Wing para magawa ang kanilang mandated mission. Ano ang ibig sabihin nito? Una, malinaw na lumalawak na ang precision strike capability ng PAF. Kung dati, umaasa lang tayo sa iron bombs at unguided rockets, ngayon ay kaya na nating tumira ng may surgical accuracy. Ito ay hindi lang para maging mas epektibo, kundi para mabawasan ang collateral damage. Pangalawa, pinapakita nito na ang modernization ng Air Force ay hindi humihinto sa pagbili ng aircraft. Kailangan itong sabayan ng advanced munitions, at mukhang ginagawa na ito ng PAF, tahimik man pero tuloy-tuloy. Pangatlo, nakikita ng mga cadets at future pilots na ang Air Force na papasukan nila ay hindi na yung lumang Air Force. Ito ay Air Force na gumagamit ng guided bombs, laser targeting, smart rockets at integrated mission systems. Ang inspirasyong ito ay mahalaga dahil sila ang magiging future commanders at operators ng mga armas na ito. Punta naman tayo sa Philippine Coast Guard. Kapansin-pansin na sa nakalipas na taon, naging mas agresibo ang modernization ng PCG, lalo na dahil sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. At ngayon, may panibagong malaking development, nagbukas sila ng bidding para sa Remote Control Weapon Systems, 6 na units ng 12.7 mm RCWS, at isang unit ng 30 mm RCWS.
Ano ba ang RCWS? Ito ang modernong turrets na pwedeng kontrolin mula sa loob ng barko. Hindi na kailangang lumabas ang gunner at hindi na exposed sa weather o sa panganib mula sa hostile vessels. May day camera, night camera, stabilizer, at targeting computer. Sa madaling salita, ito ang smart gun para sa maritime patrol vessels. Base sa napakalinaw na bid document ng PCG Bids and Awards Committee, para ito sa supply, delivery at installation ng mga RCWS units. Ang kabuuang halaga na inilaan ay higit 549 million pesos. Ito ay bahagi ng National Expenditure Program para sa fiscal year 2026. Kung makukumpleto kasama ng mga naunang tenders, ang projection ay simple pero napakalaking epekto. Lahat ng Parola-class patrol vessels ay magkakaroon ng 12.7 mm RCWS. Ang Magbanua class, na isa sa pinakamalaki patrol vessels ng PCG, ay marmasan na rin ng buo. Ang Lone BRP Melchora Aquino, silang Class OPV, ay makakakuha ng 30 mm RCWS, ang pinakaangkop na caliber para sa law enforcement at defensive purposes. At higit pa rito, may mga natitirang units para sa 5 iba pang minor vessels. Ano ang epekto nito? 4 ang immediate impact. Una, hindi na manual ang karamihan ng PCG weapons. Ibig sabihin, mas mabilis ang response, mas accurate ang firing, at mas safe ang crew. Malaking bagay ito sa mga harassment incidents sa WPS kung saan nagkakaroon ng ramang, water cannon attacks at close-quarter maneuvers. Pangalawa, tumataas ang deterrence value ng PCG. Kahit hindi sila Navy, ang pagkakaroon ng RCWS ay nagbibigay ng mas mataas na respeto lalo na mula sa foreign vessels na sinusubukan silang intimidate. Pangatlo, standardization. Lahat ng barko, mula sa Parola class hanggang minor patrol vessels, ay magkakaroon ng parehong weapon system. Mas madali ang training, maintenance at logistics. Pang-apat, ito ay malaking shift papunta sa digital, remote, at precision-enabled Coast Guard operations. Hindi ito offensive, purely defensive at law enforcement. Pero malaking upgrade ito kumpara sa nakaraang dekada kung saan karamihan ng barko ay naka-mounted lang ang manual .50 caliber. Kung pagsasamahin natin ang dalawang updates, ang PAF Smart Bomb capability at ang PCG Fully Armed Fleet, makikita natin na pareho silang tumutugon sa parehong strategic need, ang kakayahang mag-operate ng mas precise, mas safe, at mas modern. Para sa Air Force, ang Elbit Lizard 3 at ang iba pang guided rockets ay nagpapakitang umaangat ang PAF mula sa lumang style ng air-to-ground engagements. Precision means less ammo wasted, more effective missions, at mas mataas na mission success rate. Para naman sa Coast Guard, ang pag-armas ng lahat ng barko nila gamit ang RCWS ay naglalagay ng mas matatag na maritime law enforcement capability sa panahon na hindi tumitigil ang problema sa West Philippine Sea. Ito ang dalawang developments na hindi masyadong pinapansin sa mainstream media, pero sobrang mahalaga sa long-term strategy ng Pilipinas. Hindi man ito headline grabbing tulad ng pagkuha ng bagong frigates o fighter jets, pero ito ang klase ng modernization na nagpapalakas ng backbone ng ating armed services. At sa bawat ganitong improvement, smart bombs sa ere, smart weapons sa dagat, unti-unti nating binubuo ang isang modern, credible, at respected defense posture.